Hello guys, so nandito na naman ako. Gusto ko sana mag-mental diet pero it's stuck sa aking mind yung nangyari kay ano naman tayo dito ha, kay Mother Lou. Kasi kawawa naman talaga siya, no? Yung siya yung victim of the circumstance, no? Victim siya. So, I wonder, bakit palagi siyang nasa sandwich ng mga problem? Kasi parang umiyak din yata siya. Last year ba yun o 20, ano ba, 2024, 2023, parang umiyak din yata siya about someone, no? Parang malapitin si Mother Lou sa mga, ewan ko, parang malapitin siya sa mga buhay-buhay na hindi ko sila kilala guys. Wala ko. Kasi yung TikTok ba, makikita mo kasi yung umiiyak, kung bakit umiiyak to, yung gumaganon ba, yun lang yung pag numadaan sa FYP ko, yung nakakot ng attention. So, hindi ko siya kilala. Hindi nga ako bumili ng product niya kung hindi ko nga kasi kilala. Tapos hindi naman din ako mahilig sa whitening guys kasi morena ako. Naging ano lang yan, parang maputik pag kamera lang yan. Pero morena ako, no. Anyway, ano ba tawag dito? Parang sa akin, no, kasi parang, kasi ngayon, ano na siya, no, parang healing ba? Tapos parang nape-pressure yat. Feel ko lang ha, parang nape-pressure siya sa mga, yung yung pamamaraan ni David, no? Parang ano din yun, parang it will rate as your ego, yung pride mo, no? Mahirap yan para kay Mother Lou. Bigyan natin siya ng time, guys, ha? Kasi, ano, ano yan, hindi siya madali emotionally, no? Ang masasabi ko lang kay Mother Lou na sana umiwas mo na siya sa mga kakilala niya, lalo na yung mga vlogger. Kasi instead na nakakatulong emotionally, lalong nagpapabigat sa loob. For me lang ha, I'm not against to anyone kasi mga friends din naman yung mga ganyan, no? Pero sa akin, kung totoo kang kaibigan, wag mong dalhin yung current problem sa kaibigan mo na alam mo na may pinagdaanan na hindi ka naman include sa problem. So, yes, friends kayo, pero wag mo i-instigate yung problem. Wag kang mag-build ng fire na lalong bibigat sa loob ng isang tao. No? Kung ako ang kaibigan ni Mother Louie, ano yan, i-invite ko siya sa mga, yung para hindi, yung para makalimot siya sa problema niya. Kung kaibigan ko siya, wala naman ako kaibigan guys. Kung ako siya, dadalhin ko yan siya sa isang whatever na gagaan yung loob niya, magiging masaya siya, or i-hypnotize ko siya. Para magiging peaceful yung pag-iisip niya. Mabigyan ko siya ng clarity, mabigyan ko siya ng na yung makahinga siya kasi yan, yung utak niya yan, yung parang pinipiga na yan, pinipiga niya tapos hindi na yan makakahinga. Alam niyo, pag ganyan, stress na stress, hindi yan nakakahinga. Tapos yung mga tao sa palibot niya, no? If I am a friend of Mother Lou, sasabihin ko na mag-take a break ka muna, mayaman ka naman. Hindi ka dapat mag-online, hindi ka magpakita muna sa tao, mag-think ka kung ano yung best solution sa'yo. Tapos huwag kang mag-communicate sa mga kakilala mo. Mas mabuting na walang nakakilala sa'yo. Kasi parang doon ka makakapag-isip. Kasi yung mga taong hindi mo kakilala, sila yung mga taong nakakatulong talaga. So, ito yung ma-advise ko talaga. So, even sa inyo, kapag kayo stress kayo, no, huwag kayong lalapit sa mga taong kakilala niyo. Doon kayo lalapit sa mga taong walang kinikim-kim dahil hindi ka kilala, you know? Sa akin guys, maraming lumalapit sa akin sa mall, whatever, tapos sinasabihan ako ng mga problema nila. Tapos natutuwa naman ako, yung ko okay, tapos umiiyak din ako sometimes, tapos pinipigilan ko kasi nga emotional ako pag nakikita ko yung mga taong ganyan, tapos lapitin ako sa mga taong ganyan, okay? Na malapit sila sa akin, tapos bigla na lang mag-tell ng mga problems nila. Strangers to strangers. Tapos nabibigyan ko din naman sila ng good feeling after. Kasi alam ko paano, okay? So, yeah, sana makahanap siya ng space na siya lang muna. May access naman siya sa pera, so kailangan niyang lumayo muna ngayon. Mag-isip siya na yung ano na muna, yung ikagagaan niya ng loob. Tapos kung ano yung current problem niya kay David, if whatever, no? Mag ano siya, whatever kung anong plan nilang dalawa, no? Dapat
Pero mahirap yata 'yan 'no? Huwag na nating i-touch basta yung ano na lang muna niya, yung feelings na lang muna niya kasi 'pag hindi ka makahinga tapos marami kang iniisip, hindi talaga maayos yung plan. Pangit talaga ang kinalalabasan. Tapos hindi siya magpa-influence ng kahit sino, kahit yung family niya. Dapat talaga walang makakilala sa kanya. Yeah. Kung may pera sana ako, kunin ko siya, no? Invite ko siya dito sa amin, no? Dadalhin ko siya sa forest. So, wala tong tayong pera, guys. Hindi naman tayo kayaman-yaman, no? Pero masaya ako sa buhay ko, okay? Oh, ito na lang muna ang masasabi ko, no? Sana may access ako, invite ko siya, halika dito, punta tayo. Kasi ganyan, oo, kahit na si ano, kahit sino, no? Basta may pera lang ako, eh. Invite ko yung mga ganyan, no? Kasi nakaka-amaze yung makakatulong ka sa mga taong ganyan, no? Kasi ako, nakakatulong ako sa community. You know, pag lumalabas ako, may mga tao talagang lumalapit sa akin na hindi ko, ano lang, nagte-tell ang story. So, yeah. Yan ang, ano, kahit na simple na bagay, ano, kasi yung kinikimkim mo yung problem mo, mahirap yan. Okay? Mostly talaga mga kinakausap ko yung mga nasa grocery store, yung mga bagger, yung mga cashier, yung mga low profile. Mas natutuwa akong makipag-usap kaysa mga high profile. Okay? So, that's it.